to go to the most important part of this service, that is the preaching of God's Word. Kailangan pa, kung ginagawa itong Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God around the place. Amen. Thank you, Brother Fairlaw. And thank you, young men, for that wonderful song. The promise of God nga mobalik gyud ang atong Ginoo, mga kaigsunan, no? So ang atong Ginoo nagsaad siya nga mobalik gyud siya. And sa iyang pagbalik na siya balikan ug ang iyang balikan mga pinangga nga mga kaigsunan kita. No, ninduta no, balikan ta niya mga pinangga. So by this time, I would like to ask everyone to please stand, manindog ta, and open your Bibles with me in 2 Kings chapter 7, verses 3 down to verse 9. I believe mga kaigsuunan, this is the text nga hisgutan sa last day sa atong storyteller, no? Last day of our storyteller. This will be the text that you will be reading. You will be giving us the story, mga kaigsunan. If you're there, please say Amen. 2 Kings chapter 7, verse 3 down to verse 9, the Bible says, "And there were 4 leprous men at the entering of the gate, and they said one to another, Why sit we here until we die? If we say, We will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore come, let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die." And they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. For the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots and noise of horses, even the noise of great hosts. And they said one to another, Lo, the king of Israel hath hired against us the king of Hittites and the king of the Egyptians to come upon us. Wherefore they arose and fled in the twilight, and left their tents and their horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life. And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent and did eat and drink, and carried thence silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again and entered into another tent, and carried thence also, and went and hid it. Then they said one to another, We do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore come, that we may go and tell the king's household. Let's pray. Father God, thank you, Ginoo, sa imong pulong nga gihatag kanamo, Amahan. Thank you, Lord, for allowing me to preach this message to these people. I pray, tagani mo kaalam ang imong ubos nga alagad nga Amahan, that we will be able to preach the Word of God na makatandog sa kasing-kasing sa matag usa. We need you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. I would like to entitle the message this afternoon, mga kaigsunan, as Step Out in Faith. Step out in faith, or step out by faith or in faith. That is the title of the Bible study or the message karon nga kahaponon, mga kaigsunan. Now, ito makita mga pinangga nga mga kaigsunan that
The story we have today is not in Jerusalem. It is in Samaria. Okay? Og diri nag-originate sa Samaria ang mga Samaritans. So diri sila Sister King sa Samaria. Ang Samaria mao ni siya ang capital city of the northern kingdom of Israel. In the south, Jerusalem, pero sa northern kingdom, sa divided kingdom na may north ug south, sa south, ang ilahang capital is Jerusalem, sa north, ang capital is ang Samaria. So, ang Samaria, when this place was captured by the Assyrians, nabilin diri ang ubang mga luyahon nga mga Hudiyo, unya katong mga luyahon nga mga Hudiyo, naminyo sila sa taga Babylonia, taga lahi nga mga lugar, ug ang ilang mga anak mo to ang nahimong Samaritans. So, to answer the question ganina sa nganong naay mga Samaritans nga kalaban sa mga Hudiyo. But that is not the message tonight. So Samaria at this time was under siege. And because of that siege, naay famine nga nahitabo. Kaya ang siege manggod, palibutan sa kalaban ang tibuok syudad, walay makasulod nga pagkaon, walay makagawas nga mga tao. So ang mga tao is naalang pundo sa sulod, so gutom sila, uhaw sila. May mantong nagnaas gawas, kay naa sila access sa outside world. Pwede sila makakuha og mga pagkaon from their country, pero katong gipalibutan nga syudad, di sila kagawas. Ang ilang mga tanom, dili kasulod. Ang mga delivery, dili kasulod. So, gutom sila. So, as a result, naay famine ang Samaria. Syudad sa Samaria, mga kaigsunan, o ang naghari sa kasing-kasing sa mga tao, kahadlok. Murag nawala na silang paglaom. Pero mga pinangga ng mga kaigsunan, sa panahon na wala sila'y paglaom, gigamit sa Ginoo ang upat kasanglahon nga mga tao to deliver the entire nation, the northern kingdom of Israel. And this passage reminds us that God can use unlikely people in impossible situation, and simple act of faith can accomplish the will of God. Mao na unsa man ka klase nga tao karon, unsa man ang imong grado sa diha nga nag-eskwela ka, basing bagsak ka, or basing ulawon kay ka karon, or basin na kay stage fright, or basin wala kay salig sa imong kaugalingon, listen carefully, God can still use you. Amen. Kaya ka gamiton sa Ginoo nganuman, kaya ang buluhaton sa Ginoo wala nakadepende sa atong ability, kung dili nakadepende sa gahom sa Ginoo na available ihatag niya para sa imo. No, mga pinangga nga mga kaigsunan, ang four lepers, kaning lepers, let us understand lepros pa sa kaning leprosy mga kaigsunan is it is an illness or skin disease nga giisip sa mga Hudiyo kaniadto nga unclean. Kung ikaw na kay skin disease, pag actually bawal ka sa syudad, o mosulod ka sa syudad, musagit kag mahugaw! 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 Muna imong isinggit. Kay para katong mga tao layo pa lang kakabalaw na sila daan nga naay paduulay nga naay sakit. So apil imong pamilya di ka pwede mo duol. Ang imong mga kaubad katong mga parehan nimo nga mga sanglahon ng pod. Kung naa kay butang nga gihawiran, kani nga butang dapat abdan panig ugma, magabin-an, aya pwede hawiran ug hugasan ni aya nila hawiran kay mahimong mahugawan. Ang mga bangko nga imong gilingkuran dili na lingkuran sa uban. Inana ka luoy ang ilahang kahimtang, mingaw kaayo, kapoy kaayo,
Unya, gihimo lang sila nga outcast sa mga katawhan. No? But kani nga mga katawhan, unlikely people, gigamit sila sa Ginoo para maluwas ang tibuok nasod. Unlikely people nga gamiton sa Ginoo. So kung gimaliit nimo imong kaugalingon karon nga paminaw nimo nga murag di ka magamit, paminaw nimo nga muraog wa kay ayo, paminaw nimo nga muraog maayo kay sila ako dili, paminaw ako igsuon ikaw ang ganahan kaayo gamiton sa Ginoo. Usahay kita nga mga tao atong gusto gamiton katong mga bright, katong mga kuyaw, katong mga daghang nga ibaw-an, pero ang atong Ginoo lahi gusto niya gamiton kadtong mga tao nga luya nga sama nimo. Kay para ang tanang himaya na aniya wala sa imo. Pero na kay angay buhaton, you need to step out of faith or step out by faith. Dili step out of faith kay mahawa kasi yung pagtuo, step out by faith. Amen. So number one, mga pinangga nga mga kaigsunan, hindi na ako maglangan, I promise you, I will not hold you long karon, ginadugay ta karon. Number one, just like those Samaritan leprous people, number one, when things are at their worst, remember this, step out by faith. When things are at their worst, step out by faith. And even it's not in their worst, step out by faith. Gyapon ako lang nag-insert gamay kay importante kay ni. But for the sake of the story, the lesson, the text, when the situation is at their worst, step out by faith. Pero ang gusto nako nga ibutang nimo sa imong kasing-kasing karon, sa wala pa niabot ang worst na situation, step out by faith na daan. Kay sometimes, ang atong gusto, ay na ta mag-step out by faith kung delikado ng sitwasyon o lisod na. Pero kung sayon pa ang situation, dili ta gusto mo step out by faith. You see? In our text, mga pinangga nga mga kaigsunan, ang atong four lepers dere, ang nag-istoryahan na sila. Kung musulod tag syudad, mga matay ta. O magpabilin ta diri, mga matay gyapon ta. Wa tay choice. So atong angay buhaton, mga tugas campus kalaban. O babuhi ta maayo, o di, mamatay ta. Mura mga istorya. At least, we step out. The four lepers were trapped, death inside the city, death outside the city, uncertainty, kalibog. Wa sila kabalo kung unsa ang ilang gitawag nga buhaton. Kay wa naglibog naman sila, they decided to move forward instead of sitting still. And this is something that we need to understand, mga pinangga nga mga kaigsunan. Sometimes, sa atong mga kinabuhi, mas ganahan ta mo sit still na lang, nga wala na lang kay buhaton. But God wants you to move forward. Ayaw hunong. I know that the situation is dire, but the more you need to go forward, padayon, lahutay mga pinangga. Kay nga naman, kaya ang atong sakit, ay hata mo step out by faith, we are waiting for perfect condition. We are waiting for complete understanding nga masabtan na nako ni tanan ay pa kumulihok. We are waiting for guarantee of success. Kinahanglan ma-sure nako nga daog yun ni aya nako ni buhaton. Aya ko mo appeal kanang sure gyud ko nga madaog ko. Aya ko mo story kanang sure gyud ko nga di ko maulawan. So, we are having reservation permanente. Dis ako pasalig ana, dis ako mo appeal ana. Kay nga naman, basig maulawan ko. And that is a very, very wrong nga motivation nga nung di ka. You see? Because that is a selfish motivation. Self lang imong ginahuna-huna.
Maybe the right motivation is, di sa ako pasalig kay basing masayop kog tudlo sa mga bata, loy ang mga bata. But there are a lot of people who are willing to help you. And we praise and thank the Lord for most of you nga gi-offeran og story wa na ni balibad nganuman you have stepped out by faith. Amen. I believe in you, God, ngay mo kong tabangan. Ay naulata ang perfect condition, ay ka mulihok, kay wa gyud mahitabo mga kaigsoon. The perfect condition, di na gyud na moabot ang perfect condition, di na gyud na moabot mga kaigsunan ang gitawag nga complete understanding. Sometimes you need to grab it and go on even you don't understand because nakabalo ka. I know nga ang Ginoo nakasabot man. Kay mao ni ang sugo sa Ginoo, mao ni ang gusto, wa man ko kasabot kaayo pero ako ning layunon kay mao ni sugo sa akong Ginoo. I know He understand. God will work. Often He is working when we make the first step. Si Peter in Matthew chapter 14 verse 29, kabalo ba siya kung unsa ang pamaagi para motunod sa tubig, makalakaw siya? Dili. Kabalo ba siya kung unsa ang pamaagi para makadol sa Jesus Christ? Dili. But he said, Lord, if that is you, allow me to come to you. Jesus Christ said, come, dool. And he stepped out. He stepped out by faith. Mga pinangga nga mga kaigsunan. And because Peter stepped out by faith, Peter experienced the miracle only after stepping out. Kung wala ni step out si Peter sa boat, may experience niyang miracle. Sometimes we wanted to stay in our comfort zone. Mao ni akong naandan, mao ni akong nahibawaan, mao ni akong ministry nga akong nabawaan, komportable na ko diri nga ministry, dinhin ako no, higaligson. Always seek greater thing for the Lord. And you will grow and grow more, mga pinangga nga mga kaigsunan. God is calling us to trust Him, obey Him, move forward by faith. And God often does His greatest work when our situation seems impossible. Ang sitwasyon bitaw nga murag wa ka kabalo kung unsa imong buhaton. You see? He will bless you. He will help you, mga pinangga nga mga kaigsunan. So just like this, 4 lepers, kay wala namang good ni sa lay choice. They choose to move forward. But kita igsuon na kay choice. Na kay choice karon. And even na kay choice, please choose God and move forward. Kabalo ka? Mas sayon mo step out by faith kung wala na kay choice. Kay wa naman kay laing paingnan, adto na kas Ginoo. Mas lisod mo step out by faith ug naa pa kay laing choice. Kana bitawng sitwasyon nga naa pa kay maduulan, makaduol pa ka sa imong ginikanan, makaduol pa ka sa imong friend, makaduol pa ka sa napay tao nga nabaw-an nimo nga makatabang nimo. It is very hard to step out by faith kay naa pa kay choice. But what I am telling you karon mga kaigsunan, if these lepers wala sa light choice, that's why they step out by faith, and you have choices tonight. But mga pinangga nga mga kaigsunan, even though you have choices, by the grace of God, choose God. Amen? Kay mas lisod ang imong sitwasyon karon. Masayon ang ilang sitwasyon mo step out by faith. Kay wala sila laing choice. Pero ikaw napa kay choice, napa kay trabaho, napa kay pwede maadtuan, napa kay pwede ma-applyan, napay tao nga willing mo help nimo, napa kay choice. But by the grace of God, even though na kay choice, go to God. Point number 1, related sa atong mga lepers, when things are at their worst, step out by faith. But reading it in another way, don't wait things to go worse. Ayha ka mo step out by faith. Amen? Amen. That's number 1, mga pinangga nga mga kaigsunan. Igsoon, again, ayaw na hulatang masabtan pa nimo tanan, ayaw na hulatang nga mahimo pang perfect ang gitawag nga situation, no?
Ay nahulata mga pinangga nga mga kaigsuonan nga mahimong masabtan nimo ang tanang mga butang, garantisado ang imong kadaugan. So do not be afraid of failure, do not be afraid of rejection, do not be afraid of uncertainty. Go out, obey Him, trust Him, move forward by faith. Amen. Number 2, mga pinangga nga mga kaigsuonan. Remember this. When you step out in faith, God goes before you. Mula na garantisado. Nganong bahalag dagan kag choice, pilion gid mo ang Ginoo. Kay kung mo step out ka in faith, God goes before you. Ang meaning anang God goes before you, unahan kas Ginoo. So God before me, dili ka nang God before me nga tuwas luyo ang Ginoo. God before me meaning naa sa akong atubangan ang Ginoo. Because that is the language the Bible is using. I am standing before the throne of God, meaning nagtindog ko atubangan sa trono sa Ginoo. God will go before me, meaning mag-una ang Ginoo sa imong atubangan. Una ang Ginoo. So what happened, mga pinangga nga mga kaigsuonan? In verse 5 to verse 6, atong makit-an when they go to the uttermost part of the camp of the Syrians, ang Ginoo di ay nagpadala na og noise, nagpadala na og mura og marching nga kasaba, kusog nga hangin, nagdahunog nga murag paminaw nimo nagmarcha nga daghan kay sundalo nga naghatag og kahadlok sa mga Syrians, nang hawa sila, nang sibat sila. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. They survived because of it. The lepers expected danger, but when they stepped out by faith, they found victory already prepared by God. Prepared by God. You know, kabalo mo, previously, so I am so hopeful, by the grace of God, ang ato ang DBBS, ginapadaog man gid perminti sa Ginoo. Atong expenses, ginaprovide man gid perminti sa Ginoo. But sometime, medyo na-shake akong faith sa ato ang gitawag nga kuhan. Ato ang gitawag nga kaning camp. Ana ko nga, Lord, kabalo man gid ko Ginoo, di man gid mo i-fail. Mo provide man gyud ka para sa DBBS Ginong Dios, you will be using your people. Pero Ginoo, asa ko manguha og para sa camp? What will I do? And you know, kabalo mo, nakig-bargain ko sa Ginoo, ana ko sa Ginoo, Lord. Ang akong buhaton na ni Ginong Dios, I will believe in you. Nami ginatipig-tipig nga para pang gitawag nga gasto sa mga bata sa ilahang sugod sa klase ilang mga gamit. I will be using it, Lord, para madayon lang ang camp. Para madayon akong dala ang mga young people dito. Muna akong i-communicate sa Ginoo. But you know, God is so amazing. When you are ready to step out by faith, God said, no need. I will provide. You see? Mo provide ang Ginoo mga kaigsunan. Ang kinahanglan lang nimo is you must be ready to step out. Be ready lang yun. Why duha-duha? Why duha-duha? And you know, God provided. Just this morning, sulbad akong problema. God provided. No need na nga, katong akong ginatipig-tipig para sa akong mga anak, hindi na ako magamit para sa camp. Kaya provide na sa Ginoo. You see? And ang nakanindot pa gyud, ang gigamit sa Ginoo are just the people of the church. We praise and thank the Lord for that. Amen? So atong makita mga kaigsuonan, no? I hope by the grace of God, mahimo ni nga challenge ani atong mga future campers. Mahimo nga challenge sa inyo ha. Nga one day nga i-plaster na mo sa Ginoo, moingon mo nga, Ginoo, kami na pod ang mahimong panalangin sama na di panalanginan minimo kaniadto. Amen? And by the grace of God, God will be using you in the future. I-plaster sa Ginoo ang inyong mga kinabuhi. But just be ready to obey the Lord.
So the lepers did not defeat the enemy. God did the work before they arrived. Wa pa sila kaabot, ni trabaho na ang Ginoo. Sometimes, wa pa kakaabot ng trabaho ng Ginoo. Say bitaw, kana bitaw, magwali ka. And you know, kulba kaayo. No? Last conference sa Malaybalay, ginakulbaan ko. Actually, ginakulbaan ko. Kay hunahuna nimo magwali ka, ani mong walihan mga preachers, mga pastors, nga maskaraan pa nimo, kulba gyud kayo. And diri pa lang daan, I'm praying, Lord, unsa gyud ang mensahe nga ihatag na ko sa ila dito Ginong Dios, tagay kong mensahe Ginoo nga dapat ang mensahe imo lang ang mensahe Ginoo. Imo nga mensahe Ginoo. Kulba kayo. Pero kabalo ka, nindot kayo muliyok ang Ginoo ano man. Kaysa wala pa ko niabot didto sa Malaybalay para magwali, gi-prepare na sa Ginoo daan ang kasing-kasing sa mga tao. And you know, until today, there are still preachers nga naga-contact sa kuha na pastor, istorya na magtawag, grabe ang blessing sa mensahe sa pulong sa Ginoo when we were there sa conference, pastor. Hangtod karon, pastor, we are inspired. You see that? It was a great blessing. Ngano man, kay dili ay kita gyud ang motrabaho. Ako gyud ang gusto ipakita sa inyo mga pinangga that God will go out first and work for you, dili ikaw. Now remember this mga storytellers, I believe God led me to preach this message, mga workers sa DBBS, kay remember ninyo nga dapat daog na kadaan sa wala pa ka nagsugod diri. Kay gidaog na nimo daan ang imuhang task pinaagi sa pagampo. Remember ninyo ang story ni David? Amen. Gisulong ang iyang pamilya, gikuha sa mga Philistines. Unsa ang gingon ni David? Lord, muapas sabi ni Ginoo, amo bang adto ang Ginoo? The answer was yes. So sa wala pa sila nigukod sa mga kalaban, daog na silang daan. Ngano man, victory was already won in the place of prayer. So mga pinangga nga mga kaigsoon, mga storytellers, mga workers, by the grace of God, wa pa nagsugod ang atong DBBS. Pero hinaot, daog na tadaan. Because we already prayed. Amen? Amen. To step out by faith. This is how God works. We obey, God provides. We trust, God will make a way. Remember ninyo katong si Joshua? Pagtunog nila sa Jordan River, mutabok na sila. Kanus aman nawala ang tubig. When the priest step, kita na tubig pa. Gatubig pa. Pero, ana sila, God said, go! Ingon ang Ginoo nga, forward, na may tubig. Pero ang ingon sa Ginoo, forward man. So, unsa man ang imong piliyon? Ang mohonong ka, kay nakita nimo ang tubig, nagagurus pa? O mapadayon ka, kay nag-ingon ang Ginoo, go forward. The Ark of Covenant, ipasan sa mga priest. Napay tubig, but God said, go forward. Pag step nila, nawana ang tubig. Kaya ugwa sila nag-step forward, mga pinangga. Dili mawala ang tubig. Tanawa gani Joshua chapter 3, 15 and 16. Para ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. Joshua chapter 3, 15 and 16. And as they that bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bear the ark were deep in the brim of the water, for Jordan overflowed all his banks all the time of harvest. Ano? Time of harvest? So, sa kuno itong time of harvest, ga-overflow perminti. Sa brim kuno, sa pinakataas kuno, na deep na. Tanaw din ang verse 16. That the waters which came down from above stood and rose up upon and what? Heap very far from the city Adam that is beside Zaretan. Look at that. Pag step nila, ang tubig dito sa unahan sa layo, nagtapok tanan, wa ni padayon o agas, nga naman, because they step out by faith. Swiga like son, what you need to do is to step out by faith.
Miracle came after the step of faith. Sometimes we want God to show everything first. Lord, ipakita, pasabta ko Ginoo, ipakita sa ko. But faith says, Lord, I will obey you even when I cannot see the outcome. Because God already knows your need, your struggle, your future. He is already working ahead of you. When faith moves forward, God moves powerfully. So by the grace of God, mga pinangga nga mga kaigsunan, step out by faith. Step out by faith. Ay God look. No? Ay God look. Padayon lang. Huwag mo babag sa imo. Number 3 and number last. So I promise you, paspas lang. Di ba? Na-bless na sila. By faith, niadto sila daw, balag, kabalo sila, pinila mamatay, pero step out gid sila. And they receive blessing. Kuyaw ni mo, kuha sila strength, gitago nilang mga bulawan, gitago nilang mga pagkaon, kuha ng pikas, gitago na pod nila. Pagkataod-taod, murag di ni maayo itong gibuhat ba? Na imayong balita, pero atong gi kumkum. Tara, lakaw ta, atong sultian ang balay sa hari. So number 3, when God blesses you, when you step out by faith, share the good news. Share the good news. Verse 9, then they said one to another, we do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. At first, the lepers kept the blessings for themselves, but conviction came. Conviction came. They realized the city was starving. Others need the same good news. Kabalo ka, unsa usahay ang pinaka challenging sa amuha? Sa amuha nga sa amuha family no. Ako lang i-share sa inyo, challenging kay sa amuha usahay. Nay mga need sa simbahan, sa mga sa especially sa simbahan, nay mga need. And the way I pray, mo na ako sa Ginoo nga Lord, give me something Lord. Give me a blessing. Kunya kining ihatag nimo nga blessing Ginoo. Kung imuhatag ka Ginoo kay nangayo man ko para sa simbahan, para sa aning nga event, pag ihatag nimo ni Ginoo, I will be using it for the event. And that's my prayer. Kabalo ka unsa ang gitawag nga challenging? Usahay malagot ko. Kay nganong man, kay kung mangayo ko sa Ginoo nga Lord, taga-imig para palit ani sa among family bi, usahay tagaan ka sa Ginoo og kanang mga 1K, 2K, 3K. Pero og mangayo ka para sa simbahan, mangayo ka para sa gitawag nga tanto kaning camp, usahay tagaan ka sa Ginoo og 10K, 12K. Anak ko nga Lord, lamia kay ani gitawag nga dili na ko ihatag simbahan ay wa may makabalo. Kita ra may nagsabot Lord. Wa may makabalo. No, wa may makabalo nga nagampo ko sa imo ha Ginoo nya nihatag kani nga amount. Pero akong pagpangayo kay para aning event wa may makabalo gitawag nga di na ako naidayog hatag kay akong gamiton sa mong family wa may makabalo Lord. But conviction will come. Gipangayo na nimo para ana gamita na para diha. And then we will be using it for that. So say lisod no. Murag lami bitaw kaayo nga imo na lang ang kunon ang panalangin pero ang nakanindot mga pinangga nga mga kaigsunan. Kay kung imong pangayoon sa Ginoo unya gihatag niya sa imo ha. Unya imong gamiton sa kung asa nimo gipangayo ang nakanindot pwede pa ka mangayog usab sa Ginoo. Kay kung maging selfish ka, nasayangan na ka, gipangayo ni mos Ginoo, pero sa diha niabot ta ring selfish na ka, imo nang gi-hold on, sultian di ka maglisod na ka pangayog usab sa Ginoo. So we must be stepping out by faith mga kaigsunan and share it. Kung asa ang intention sa imong gipangayo, ihatag sa Ginoo. You see? There were some people in the church before na atong ubang mga kaigsunan who are already out na, layo na ilang mga lugar karon. And I have discovered nga na sila yung mga problems in their family, problems in their finances. I pray to the Lord, Lord, pwede ko nimo tagaag kwarta Ginoo para niya. Para niya Ginoo.
And what God will give. You see? And you will be giving it to those people. Usahay kung mangayo kas Ginoo di lang para sa imo. Mangayo kas Ginoo para pud sa uban. Share the blessing when you step out of faith. Share the blessing kung iabot na mga pinangga nga mga kaigsunan. So the city was starving. Others needed the same good news. And these lepers, niadto sila sa hari. Pwede sila ipapatay, pwede sila inugbakakon, but they still go. Kaya nga naman, kabalo sila, nga di lang sila ang nanginahanglan sa maong blessing nga ilang nakitaan sa camp sa Syria. The same with us today, God gave us forgiveness, hope, eternal life, peace in Christ. Will you keep that message to yourself? Of course not. Mo nang natay DBBS. Mo nang natay soul winning. Kaya nga naman, we wanted to spread this message. The world is spiritually starving. Jesus is the bread of life. People needs to hear the good news. Some people may doubt, may reject, and even may mock you. But we are still commanded to share and tell others. Na sa ato karon din sa ako bitaw sa una bago pa ko nagsimba kita ni mama simba ko gipaitan ko nyag slacks unya sa una di yung ko ganahan mag slacks kay paminaw na ako mura kog tiguang gina sa una feeling na ako sa una mag slacks ko mura kog tiguang ani ko nag slacks samot nag black shoes una mag slacks di ko ganahan. But, hinay-hinay mga pinangga ng mga kaigsunan. Akong gisulayan. Pag imong sulayan, labi nagbugoy-bugoy, bitaw kagikan, tawag, Pastor! Pastor na tawag sa ng mga tao sa kuha. Pastor, anong ka, Pastor? Tawag na kag Pastor. Sa sugod, medyo ka maulaw. Pinarealize na ako. Labig tawagon kag palahubog! Nindot, Pastor palahubog. Usahay sa tuwa diri mga babae, magpalda pirmin, uy, Pastora! Labig igat. May mong gusto, Pastora o igat? Ano lang ko, Pastora? Kaysa igat? You see? So ato makita nga pinangga nga mga kaigsunan. Let us look at the bright side. No? Nya ato makita mga pinangga, there will be struggles. People may mock you. Mag-share kag word of God, they will mock you. Katawaan ka. But ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Continue lang, padayon lang. Show others what Christ have done for you, how He changed your life, and how He saved you, and they can be saved also. A saved person should be a sharing person. Dapat mo share ka sa Word of God. Amen? So I know that you have received blessings from the Lord. Share it. No? Share ang blessing sa Ginoo mga pinangga ng mga kaigsunan. Kaya para makausab pa kag pangayo sa iya. The four lepers teach us three powerful lessons. Step out by faith when circumstances are hard. Pero kung gincertain, don't wait for the circumstances to be hard before you step out by faith. Karon nga naa pa kay choices already, sugdi na og step out by faith. Amen? And trust that God will go before you. Unhan kaniya if you step out by faith. And when you step out by faith and you receive blessing, share the blessing, share the good news. And say, this is the day of good tidings. And today, this is a day of good tidings. Why? Because Jesus Christ can still save sinners today. You can still tell others about sin and about salvation. Ayaw kahadlok agsuon, kupti ang saad sa Ginoo, and tell someone about the good news of the Lord Jesus Christ. So kaniyatong DBBS, it's one of the best avenue nga imong mapakita sa mga bata nga pwede silang mga luwas. Well, in fact, sa atong DBBS natay mga fruit, no? We found the family nila ni Tristan,
nila Sister Jeneline, they are fruit of our DVBS. And even you teachers, you are trained through the DVBS. No? Nakasulay mo pag-serve sa Ginoo, pinaagi sa DVBS. Igsoon, karong DVBS, step out by faith. Amen? Amen. Step out by faith. Paggamit ta sa Ginoo, palihog manindog ng tanan. Let us pray. Father God, salamat sa imong kaayo, Ginoong Dios. We need you, Lord. Karon nga kagabhion. Ikaw mag-bless o mag-auban ka na, Ginoo. Without music, mga kaigsunan, only the conviction of the Holy Spirit. Without music, I want to have an invitation. Without music tonight. If you want to step out by faith, can you please raise your hand, Pastor? Please pray for me. Amen. Pray for me. I want to step out by faith. Step out by faith. I want to step out by faith. Dagang panahon, Pastor, that I am waiting for comfortable times. Dagang panahon, Pastor, nga I am waiting for things nga akong masabtan tanan, ay ako mulihok. You are not stepping out by faith. You are stepping out by sight and by knowledge. But step out by faith. Pastor, starting today, I will step out by faith. I know, mauban ang Ginoo. I know, di ko sa Ginoo. Can you please raise your hands? Ako, Pastor. If you want, katong mga nagpataw sa kamot, I invite you to kneel down, come forward. Come forward to the Lord. Storyahan ang Ginoo, Lord, I step out by faith. I will step out by faith. Storyahan ang Ginoo, igsoon. Storyahan ang Ginoo. Storyahan ang Ginoo, Lord, I will step out by faith. Kabalo ko, Ginoo, nga di ko nimo pasagdan. Kabalo ko, Ginoo, nga tabangan ko nimo. Kabalo ko, Ginoo, nga tagaan ko nimo wisdom. Kabalo ko, Ginoo, nga di ko nimo pasagdan. I step out by faith. I step out by faith. I step out by faith. Di na ko maghulap, Ginoo, nga ako pang ma-understand tanan. Ang importante, Ginoo, kabalo ko nga ikaw ang nakasabot. I will step out by faith. I will step out by faith. Daghag mga lisod nga mga kahimtang, dili sayon, tinuod man, dili gid sayon, but step out by faith. Step out by faith. Ingna ang Ginoo, Lord, here am I step out by faith. Gamita ko, Ginoo. Use me, Lord. Gamiton ko nimo, Ginoo. And God will use you mightily soon. Matingala na lang ka kung unsa ka kuyaw ang paggamit sa Ginoo sa imong kinabuhi. Di ka niya pasagdan. Basta kay step out by faith. Lord God, Father, I pray for these people who came forward. I pray for them, Lord. Nag-step out by faith sila, Ginoo. I pray that you'd bless these people, Ginoo. Honor their faith, Lord. And Ginoo, katong mga plano nga ilang pagabuhaton, Ginoong Dios, I pray, una na daan, Ginoo, o plastara na daan, Ginoo, sama sa imong gibuhat, dito sa Samaria, sa 10 lepers, iserve ang victory, Ginoo, para nila nga nag-step out by faith. I pray that you would bless these people, answer their prayers in a very special way. Ikaw mag-auban kanila, ikaw mag-auban ka namo, Ginoo, and bless our DVBS, Ginoong Dios. Gamita mi, panalangin niyo mi, Ginoo. Kaya wa mi mabuhat kung wala ka. Thank you, Lord, for allowing us to step out by faith. This is our opportunity, Lord. This is our blessing, Ginoong Dios. Thank you, Ginoo, in Jesus' precious name. Gipangayo na mo ni tanan. Amen. And amen. Thank you and God bless you, mga kaigsunan. Okay? Monday and Tuesday, natay mga time for